So yung mga kapatiran po natin sa Japan, we would like to welcome them kasi sumasabay po sila sa atin sa ating pong service. And at last, nagkakilala na kami ni Brother Kenza, okay? So you're welcome here in our church and even si Sister Bernice. Natutuwa po ako sapagkat that was long time ago nung na-meet ko po ang kanyang tatay. Siya po yung binansagang Prince of Preachers of North. So si Tatay Amayon, I'm very happy na na-meet ko po ang kanyang anak. At ngayong umagang ito, I believe, ready na tayo for the preaching of the Word of God. Amen? This is our favorite. Ang ating favorite po talaga, ang totoong Baptist po, ang favorite preaching. Ayan, kaya sa bawat isa po, let me just remind everyone, kasi medyo na-notice ko, kaya gusto ko pong i-call yung attention of all the members of the church. Dito po sa church, yung mga members po, yung mga members in particular, required po kayo na magdadala po kayo ng Biblia nyo pagka nagwo-worship po kayo. So baka nakakalimutan po yan at ayoko pong makalimutan ko po yan na ipaalala po sa bawat isa na ang ating pong pagpunta rito ay hindi pagsisimba. Tayo po'y sumasamba. Pumupunta po tayo sa church to worship the Lord and ang ating pong aklat sa pagwo-worship ay ang Bible. Amen? Worshiping God in spirit and in truth. So baka lang po, yung iba, medyo nakakagawian nyo na po, na umaasa na tayo sa ating screen, dali nyo pa rin po yung Bible ninyo. Ho? Maganda pa rin tingnan yung church na kapag ka-scripture reading, ang mga members nagbubukas ng Biblia. Amen? All right, thank you so much and I hope na siseryosohin nyo po yung paalala ko pong yan sapagkat pag hindi, siseryosohin ko rin po kayo. Okay? So, mahalaga po yan. Malakay chapter 1 please. Malakay. May I request everybody to please stand up and I would like you to open your Bible in the book of Malakay. Kung nakita nyo na po, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 6. Malakay chapter 1, beginning verse number 6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon mine altar, and ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. And now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This hath been by your means. Will he regard your person, said the Lord of hosts. Who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do you kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, said the Lord of hosts. Neither will I accept an offering at your hand. Mga kapatid, tingnan natin sa verse number 11. For from the rising of the sun even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. And in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. But ye have profaned it, in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. Ye said also, behold, what a weariness is it! And ye have snapped at it, said the Lord of hosts. And ye brought that which was torn, and the lame, and the sick, thus ye brought an offering. Should I accept these of your hand? Said the Lord. But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth, and sacrifice it unto the Lord a corrupt thing, for I am a great king, said the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. Mga kapatid, ngayong umagang ito, I would like to encourage and to challenge everyone to touch the heart of God by our offering. Touch the heart of God by your offering. Let us pray.
Our gracious, loving Father, thank you so much for this wonderful day, for this very beautiful morning. Thank you for the privilege of worshiping you in spirit and in truth. Lord, may you guide us this morning. May you bless our hearts, O Lord. May we give the high reverence sa pakikinig po namin ng iyong banal na salita. And may we realize the importance of your word, Heavenly Father. May we take your message seriously, and may we apply this message in our lives, O God. Lord, I want to completely rely on you and on your power. Fill me with your Holy Spirit. And please, Lord, guide me and give me wisdom. Again, reach the heart of your people, O Lord, I pray. In Christ's most precious name, amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Well, siguro po, mga kapatid, isang bagay po na magandang ating mabigyan muna ng pansin ay yung pong seryosong confrontation ng Panginoon through Prophet Malachi sa kanyang bayan. Yes, I can say that this chapter, Malachi chapter 1, wow, napakatindi po ng masasabi nating confrontation na ginawa ng Panginoon using Prophet Malachi sa kanyang bayan. And by this, I want all of you to be aware na talagang dapat importante sa atin ang damdamin ng Diyos. Amen? Ha? Dapat po mga kapatid, importante sa atin ang mararamdaman ng Panginoon. Tatandaan nyo po yan, sa usapang relasyon, isa sa nagbibigay diin ng pagpapahalaga mo sa isang tao na may kaugnayan sa iyo, isinasaalang-alang mo yung kanyang damdamin. Amen? Kapag kang anak mo, walang pakialam sa damdamin mo bilang magulang, masakit yun para sa iyo. Kapag ka ang magulang mo, walang damdamin sa iyo, bilang anak, masakit sa mga anak yan. Sa ating pong asawa, kapag ka hindi po natin nararamdaman na pinapahalagahan, ang mararamdaman natin, yan po ay masakit para sa atin. So, what I would like to emphasize this morning is the importance of considering the heart of God and the feelings of God. Amen? Kasi marami po tayong mga desisyon sa buhay na minsan po bara-barabay. Ang ibig ko pong sabihin, we are not thinking or considering anymore if God will be happy sa gagawin po nating desisyon. Mga kapatid, alam ko naman, nasasang-ayon kayo na sa Biblia po, ang isang Kristiyano dapat particular na sa lahat ng gagawin, whether therefore you eat or you drink or whatsoever you do, dapat ang main concern po natin is always to give glory unto God. Amen? To glorify the Lord, to make God happy. How about you this morning? Iyan ba'y concern pa rin po natin? Are we still concerned sa mararamdaman ng Diyos, sa ginagawa mo, sa pinagpapasyahan mo? At dito po sa ating teksto, partikular, doon po sa mga alay at handog ninyo. Now, I just want to make it clear sa bawat isa, na kapag ka nag-usap tayo ng offering, wag ho pagka-offering ang pinag-uusapan, pera. Ang nasa sa isip natin, pera lang po mga kapatid. Ang ating pong worship, offering natin yan sa Panginoon. Yung pong mga awit natin, offering natin yan para sa Panginoon. So bahagi po ang pera o yung monetary giving, but let me emphasize to everyone that when we say offering, we are not just talking about money. Hindi lang po pera ang offering, mga kapatid. Yung sarili natin, offering natin yan para sa Panginoon. Kaya nga ang laging reminder natin, every time na magsisimula ang service, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present, offer. Ang ibig sabihin, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? Now, makinig kayong mabuti. Pagka kayo ay nasa estado na ng buhay pananampalataya nyo na wala na kayong pakailam sa damdamin ng Diyos, mga kapatid, yan po ay napakalungkot na kalagayan. If you
So bear in mind na ang sinasabi kong offering, yung pag-o-offer mo ng sarili mo, ng pag-o-offer mo ng substance mo, ng pag-o-offer mo ng mga services mo, yan po ang pag-uusapan natin. Yung kung paano ini-offer natin ang sarili natin. Mga kapatid, I do not know kung anong mararamdaman ninyo, but I want to be transparent to you. I want to be honest to all of you. Ayoko po na ang church natin ay parang routine at mechanical na lang sa ginagawa po natin. I still want God to fill our heart in everything that we're doing for Him. Lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Alam niyo po, ang pinaka-delikadong kalagayan, pag na-reach na natin sa buhay Kristiyano natin, yung hindi na tayo naapektuhan. Yung hindi na tayo natitinag. Yung hindi na po tayo namumove. Yung parang hindi na nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa atin. Yun po yung nakatatakot. At ang ibig sabihin po niyan, na parang hindi na nangungusap ang Diyos, hindi ka na naapektuhan ng napapakinggan mo, na kahit nire-rebuke ka, kahit nire-remind ka, kahit na dinadala ka sa realization, pero hindi ka na dumarating sa punto na yon. Mga kapatid, mga minamahal, please understand, because I always want to consider kung ano ang mararamdaman ng Diyos. Di ba, meron tayong mga ways na sinasabi natin, ay wala akong pakailam kung anong iisipin nila, wala akong pakailam kung anong mararamdaman nila, basta ang importante, totoo ko sa puso ko, basta ang importante, tama ang puso ko. Well, napakagandang bagay yan. Okay? Pero kapag Diyos ang pinag-usapan natin, hindi po pwede na sasabihin natin, wala akong pakialam sa iisipin ng Diyos, wala akong pakialam sa mararamdaman ng Diyos, basta gagawin ko ang gusto kong gawin. Napakadelikado na ng buhay mo kahit sabihin mong Kristiyano ka pa, kung ganyan ang takbo ng isip mo. Why? Because I believe ang tamang bagay sa buhay ko bilang anak ng Diyos, ang tamang bagay sa buhay ko bilang pinagpala ng Diyos, ang tamang bagay sa buhay ko bilang ako po ay ginagabayan at talaga namang hindi may na sinusustain ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos ay lagi sa buhay ng bawat isa po sa atin. So hindi po pwedeng wala tayong pakialam sa ating Diyos. Amen? Kaya malino na po ba sa atin? Nasa usapang offering, we're not just talking of money. Pero syempre po, hindi naman natin dapat iset aside ang money pagdating sa offering. Sapagkat undeniably, sa turo ng Biblia, kasama po yan sa offering. Kaya tingnan nyo po mga kapatid, ang talagang for me, very striking verse, ay nahandito po, yung mga verses na very striking, yung mga striking verses nahandito po sa chapter 1. Very striking. Why? Sapagkat di pwedeng hindi makuha yung attention mo eh. Sinimulan ko po sa verse number 6. Ano po ang sabi ng verse number 6? A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts of priests that despise my name. Just try to imagine. Diba? How the Lord expressed His heart through Prophet Malachi. Na ang pinaka-logic niya, ang sabi niya, ang ama, iginagalang ng kanilang anak. Diba? Ang mga alipin, sinisino, pinapahalagahan yung kanilang Panginoon. Ang sabi niya ngayon, if I be a father, kung talagang ama ninyo ako, nasaan ang karangalan ko? Siguro po ang daling sumagot na ginagalang natin ang Panginoon. Pero maganda rin po, nasasagot natin, pag-iisipan natin, kung yung way ba natin ng pagpunta sa church, ang pag-uusapan, mukha bang talagang ginagalang natin ang Diyos? Kung yung manner of worship natin ang pag-uusapan, talaga bang ginagalang natin ang Diyos? Kung yung mga handog at alay natin ang magiging batayan, lalabas ba talaga na ginagalang natin ang Panginoon? Kinikilala natin ang Panginoon? So it is very important for God na maramdaman niya, na makita niya, na nandoon po ang galang at pagkilala natin sa Kanya. Amen! So napakahalaga po na ito'y mabigyan natin ng pansin. So, for me, very striking po yan. A son honored his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts, O you priests that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? Sinagot naman po mga kapatid. Di ba? Nung tinanong po, saan namin? Dinidespise ang pangalan mo.
Sabi sa verse 7, you offer polluted bread upon mine altar, and you say, wherein have we polluted thee? In that you say, that the table of the Lord is contemptible. So mga kapatid, mga minamahal, the answer of the Word of God is very clear to that question. Sabi niya, sa anong paraan ba namin nadidispise ang pangalan mo? Ito po ang sinagot, mga kapatid, na pinalalabas nyo na parang okay lang. You offer polluted bread upon my altar. Alam niyo, sabi ko nga, magandang maintindihan natin. Huwag marinig lang natin yung mensahe, maintindihan natin yung mensahe. Mga kapatid, isipin niyo pong mabuti, pagbulayan niyo pong mabuti, kailan ituturing ng offer natin polluted bread? Kasi that is exactly what Malachi told them. Na ang sabi raw ng Diyos, ye offer polluted bread upon mine altar. So lalabas, dinala sa altar, pero polluted. Hindi ba natin magiging concern yon? Hindi ba natin bibigyan ng atensyon yan? Hindi ba natin bibigyan ng importansya yan na ang pinalalabas ng Panginoon, sobrang nadidisplease siya, sobrang nadidishonor po siya, sobrang, mga kapatid, na nararamdaman niya na nadidespise siya kapag ang ini-offer daw po natin ay polluted bread. Kaya nga sabi ko po, di ba minsan may mga damdamin tayo na feeling entitled. Yung bang ang tingin na natin sa sarili natin, iba tayo sa iba? Hindi. Sa usaping sa Diyos, pare-pareho lang po tayo. In fact, dito po ang sinansala, yung mismong nangangasiwa ng templo. Kaya paalala lang, kahit ano tingin mo sa sarili mo, tatandaan nyo po na sino man ako, sino ka man, lahat tayo ay marapat lang na magpugay, kumilala, at magbigay galang sa Diyos na nagtikta sa atin, sa Diyos na nagpapala sa atin, sa Diyos na nag-iingat sa atin, sa Diyos na gumagabay sa atin, sa Diyos na laging nandiriyan para sa atin. Amen? Wala pong exempted dyan, mga kapatid. Kahit yung mga tagapangasiwa ng templo, narito, ang sabi ng Panginoon, you rebuke them, you confront them. Why? Because they are despising my name. They are displeasing me. Nadidishonor ako. Why? Because they are offering polluted bread upon mine altar. Diba? Kaya nga sabi ko, yan po yung isang dapat na i-enjoy natin. Hindi po yung binobola tayo nung nangangaral. Pinapaalalahanan tayo kung kinakailangan. Sinasansala tayo kung kinakailangan. Yan po ang Biblia para sa Kristiyano. Mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatututo ng nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa mga gawang mabuti. Okay? Another striking verse, mga kapatid, na para sa akin po, magandang mabigyan ng pansin po ito. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, dito po sa verse number 9. Ang sabi po, and now I pray you, beseech God that He will be gracious unto us. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, hindi po ba kung tutusin, kung pag-uusapan ng attribute ng Diyos, kung ang pag-uusapan yung character ng Diyos, hindi po ba gracious naman talaga siya? Pero hindi nyo ba naitanong? Na talaga namang gracious ang Panginoon. Pero bakit dito sa particular na talatang ito, ano ang sabi niya? Beseech God that He will be gracious. Maraming bagay na na-enjoy tayo sa buhay na pagka pinag-iisipan mo, deserve ba natin? Meron po ba sa inyong aamin dito, na katulad ko po, sa kabila ng lahat ng kabutihan ng Diyos sa akin, nakikita ko po, marami pa rin po akong pagkukulang sa Kanya. Ngayon, merciful ang Diyos. Gracious ang Diyos. Mga kapatid, to enjoy the mercies and the grace of God, I believe, tama lang po yun. But to abuse, and to always consider that, na anyway, merciful naman ng Diyos. Anyway, gracious naman ng Diyos. And because of that, malaya kang gagawin ng lahat ng gusto mong gawin.
Mga kapatid, righteous din po ang Diyos. May mga sentensya rin kapag ka po tayo ay medyo tumatayog na, tumataas na, lumilihis na, nagmamatigas na, lumalaban na, at hindi na sumusunod. Gusto ko malaman nyo, righteous din po siya. Mga kapatid, always remember na ang Diyos natin, hindi lang siya nagpapalang Diyos, siya po'y namamalong Diyos din. Medyo tinatapik din po niya tayo kapag ka tayo po'y medyo para bang lumilihis na. Nakakalimot na. Tama po ba yon? Mga kapatid, mga minamahal, and that is the reason why ito po yung naging burden sa heart ko sapagkat ayoko po na tuloy-tuloy lang tayo. Gusto ko pa rin po na magkaroon tayo ng evaluation, yung bang matuto po nating suriin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay nasa direksyon pa ng Panginoon o nasa direksyon na natin. Kasi dito particular, may sinabi ang Diyos. Meron pong particular na sinabi ang Diyos na ito i-offer nyo sa akin, ito iaalay nyo sa akin. Pero anong naging problema? Nagsimula na po sila na kung ano na po ang desisyon nila, kung ano na po yung pasya nila, yun po ang i-offer nila. At ang malungkot pa dito, wala na silang pakialam kung anong mararamdaman ng Panginoon. That is why, dito po sa ating pagdidiin, ang pinaka-importante sa pagsunod at lahat ng gagawin natin, particularly sa ating pong offering, napakaganda po to make sure na mahihipo natin, matatouch natin ang puso ng Diyos. Amen? Diba? Sa Bible, meron pong tinatawag na cheerful giving. Okay, tingnan niyo po saglit. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse number 7. Okay? 2 Corinthians chapter 9 and verse number 6 and 7. Verses 6 and 7. Ang sabi po, mga kapatid, malinaw po, but this I say, he which ang sabi po, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. But he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Sabay-sabay mga kapatid. Sabay-sabay po. Verse number 7. Ready, begin. Every man according as he purposeth in his heart. Anong sabi po? So let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. It means to say, if we really want to touch the heart of God, we need to give cheerfully. Amen? Nakakatuwa na maramdaman mo, yung nagbibigay sa iyo, binigyan ka na, ang saya-saya pa niya na binigyan ka. Amen? Sabi ko, ang laging biro ko po sa illustration, sino sa inyo ang kaya nyong i-take kapag kami nagbigay sa inyo at sinasabi, sige, sa'yo na, isaksak mo sa baga mo. Di ba? Kayo ba, matatanggap nyo ba yan? Di ba? Puro na lang kailangan ikaw, lagi na lang kailangan bigyan ka. Pagka ganun po yung attitude ng magbibigay sa inyo, matutuwa po kayo? Mga kapatid, if you really want to touch the heart of God, we need to offer to Him. Ano man po yan, we need to give cheerfully. Yung pag magbibigay po tayo, make sure masaya sa puso natin yan. Kung ang gusto mong i-offer, pagsamba, paramdam mo sa Diyos. Papunta ka pa lang sa church, excited ka na. Papunta ka pa lang sa church, eager ka na. Papunta ka pa lang sa church, masaya ka na. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yun po ang gustong maramdaman ng Diyos na yung mga Kristiyano umaaten na hindi nila tinutuloy na burden, sabihin nila, ano ba naman yan? Pagod ako buong linggo. Tapos ito, Sunday, kailangan na naman pumunta sa church kasi pag hindi ka pumunta, patatamaan ka ni pastor. Kung yun ang reason mo, hindi po katanggap-tanggap sa Diyos yun. Diba?
ang pinakamagandang maging goal natin, every time na may worship, Saturday pa lang, excited ka na sapagkat kinabukasan, linggo na naman, panahon na naman upang mag-offer ng worship sa Panginoon, para mag-serve sa Panginoon, para umawit sa Panginoon, para madala ko na naman yung mga alay at handog ko sa Panginoon. Mga kapatid, it is always good to do things for God with a cheerful heart. Why? Kasi ang sabi, for God loveth a cheerful giver. Ang iniibig ng Diyos, hindi yung basta nagbibigay lang. Ang iniibig ng Diyos, yung nagbibigay ng masaya. Kaya tuwan-tuwa ang Panginoon sa mga mananampalataya, lalo na dito sa church natin. Imagine nyo po, balik tayo, umaakyat ka ng third heaven bago ka maka-worship, tama? Pero ang kagandahan, kahit pagod ka, na umaakyat ka, talagang dahil excited ka, hindi po yan baliwala sa Panginoon. I am very sure that God is very happy to see believers excited in serving and in worshiping and in doing things for Him. Talagang masaya ang Diyos pag nakikita niya na masasaya po tayo. Pagka umawit, alam niyo ang sabi ng Panginoon, sing with gladness. Kasi pag kumakanta ka na parang wala sa sarili, napapansin ng Diyos yan. Diba? Halimbawa, yung song leader natin, halos maputol na yung lited sa pagpapaawit. Tapos ikaw parang hindi ka naapektuhan. Yung bang malayo ang tingin, wala naman tinatanaw at kapansin-pansin ang bawat kilos mo't galaw. Diba? Kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo, ang gustong maramdaman ng Diyos, nasa puso natin ang ginagawa natin para sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, na-enjoy ba natin ang worship? Na-enjoy ba natin ang singing? Na-enjoy ba natin ang giving? Na-enjoy ba natin ang service? Ang katuwaan ng Panginoon, yung maramdaman niya at natatats ang heart ng Panginoon pagka tayo po ay masaya sa ginagawa natin para sa Kanya. Amen? So, hayaan niyo po na ito ang maramdaman ng Diyos atin. Mga kapatid, cheerfully. Hindi lang yon, costly. Costly. Sa usapan ng offering, hindi yung hindi po yung laki ng amount, kundi yung sakripisyo on your part. Diba? Alam nyo naman po yung example nung pong widow, di po ba? Yung pong 2 mites na ini-offer niya kumpara sa mga mayayaman na nag-offer ng malaking halaga pero mga labis lang sa kanila. Mga kapatid, mas inonor ng Panginoon as mas natouch ang Panginoon doon sa widow's mite because that widow, ayon sa alam ng Diyos, yun na ang kabuhayan niya pero nagawa niyang ibigay lahat, mga kapatid. So, ito po ay costly kapag ka ang pinag-usapan yung giving ng widow. Kaya kahit sabihin mong libo-libo pa binibigay mo, kung yan po'y labis lang sa maraming bagay na meron ka, mas nakakatat sa Panginoon yung mahihirap lang pero halos sacrificially ibinibigay nila. Mga kapatid, mga minamahal, kailangan po ang mentality natin parang si David. Diba? Remember in 2 Samuel chapter 24 verse number 24, yung bang talagang direktahang sinabi niya kay Arauna, I will not offer anything to God that costs me nothing. So, why? Kasi nire-regard mo ang Panginoon Kung nire-regard mo ang Panginoon, gusto mo, may halaga sa iyo, yung i-offer mo sa Kanya. May halaga sa atin yung gagawin natin para sa Kanya. Kaya kahit magaling kang kumanta, maganda pa rin maramdaman ng Diyos na nagpa-practice ka talaga, na nagbibigay ka ng time, na nag-exert ka ng effort, that you are trying your best to sing for God, mga kapatid. Ibig sabihin, ang bawat sakripisyo ay nakakahipo sa puso ng Panginoon. Amen? Natatouch natin ang puso ng Diyos kapag tayo po, mga kapatid, ay nagsasakripisyo para sa Kanya. So, napakahalaga po. And then, dito po, di ba, kinakailangan correctly. So, cheerfully, costly, and correctly.
Ganyan tayo dapat mag-offer. Ganyan tayo dapat magbigay. At ito na nga po ang tinutuwid niya dito po sa usapan ng paghahandog sa sulat ni Prophet Malachi. So the Lord talked to Prophet Malachi to confront the people and to tell the people about this very thing because hindi po masaya ang Panginoon. Yun po ang ibig sabihin na nadidisplease ang Diyos. That God is not happy sa kung ano ang ginagawa. Kaya nga sabi ko, meron din namang mga correction to sa akin. Dahil mapapansin nyo po, parang ako napaka-considerate ko eh. Diba? Para bang sige lang, areglado lang. Pero rebuke din po ito kasi sa akin. Na bilang tagapangasiwa, bilang tagapanguna, huwag nating hayaan na magtuloy-tuloy na may mga members hindi na nagdadala ng Bible. Na may mga members, mga kapatid, hindi ba, on and off at moody sa kanilang ginagawa para sa Panginoon. Hindi ba, yung tutugtog kapag kapil niya, pwede siyang tumugtog at hindi magiging commitment at walang sakripisyo, walang effort na ibibigay. Mga kapatid, the Lord corrected me that as a leader of the church, I need to lead the people ayon sa tamang paraan ng pagsamba. Amen? Kaya nga sabi ko po, it is always good na ang mga mananampalataya may realization na lahat ng gagawin at ginagawa natin dito, hindi para kay pastor, hindi para kay brother, hindi para kay sister. Everything na ginagawa natin sa church, ginagawa natin yan para sa Panginoon. And because we believe na yan ay para sa Panginoon, we need to give our best. We need to make God happy in everything we do. Amen? Sa lahat ng ginagawa natin, gawin nating masaya ang Panginoon. Minsan po, meron pang mga Kristiyano na parang kayang makipagmatigasan sa Diyos eh. Sabi ko nga, just try to imagine everything that we have in this life. Kanino nang galing yan? Sa Diyos. At anong reason kung ba't binibigay sa atin ng Panginoon yan? Because God is happy. Diba? Kapag ka po tayong magulang, masaya tayo sa anak natin, well, hindi po natin po pwedeng tawaran ang kaya nating gawin at kaya nating ibigay sa anak natin na nakalulugod para sa atin. So the reason why we are enjoying so much blessing in this life, because God is very happy na nakikita ka that you're serving Him, that you are sacrificing for Him, that He is your priority in your life. Di ba? Masaya ang Panginoon ng ganon. Kaya nga, sabi ko po, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano po ang iahasik natin, yun daw po ang aanihin natin. Kaya nga sabi ko, ang ganda po ng point of argument niya dito. Ang sabi niya, offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee or accept thy person? Subukan nyo na yung ginagawa nyo yan. Gawin nyo yan sa governor. Di ba? Sabi ko nga, kung estudyante ka, subukan mong pumasok ka sa oras na gusto mo. Tingnan mo itsura ng teacher mo. Makakakita ka ng terror na teacher. Di ba? May mga teacher nga, kahit hindi magsalita, tingnan ka pa lang, lusaw ka na eh. Di ba? Halimbawa, estudyante ka, isipin nyo po ito, kung ikaw ay estudyante, hindi ka matutuwa, hindi ka katutuwaan ng teacher mo na late ka. Pangit naman yun. Di ba? Na sa secular, pagka nalilate ang mga estudyante, affected ang teacher, parang pangit naman yung pastor na kahit anong oras gustong pumunta ng mga miyembro, okay lang sa kanya at hindi siya affected. So dapat maramdaman pa rin ng Diyos na hindi ko ikinatutuwa na ganun yung mga miyembro. Okay? Yun nga ang sinasabi ko. So it is very important to always consider kung ano ang magbibigay ng saya sa Diyos. Sa offering, kailangan cheerfully. Sa offering, kailangan costly. May naging halaga sa atin. Sa offering, kailangan correctly. Kailangan tama. At dito po, sa konteksto natin, merong specific na sinabi ang Panginoon. Now, it is good for me to somehow examine and consider ano ba ang gusto ng Diyos na i-offer ko sa Kanya.
Ang gusto ba niya, umattend lang ako? Ang gusto ba niya, mga kapatid, umawit lang ako? O ang gusto ng Diyos, sa anumang gagawin ko, bibigyan ko siya ng kaluguran. So, ang tamang kaisipan sa gagawin mo, hindi para magpasikat kung kani-kanino, gagawin po natin yan sapagkat gusto natin na malugod ang Diyos sa atin. Mga kapatid, how can we touch the heart of God sa ating pong offering? Siguro po, una, sa ating pong sincerity. Diba? Sa ating pong masasabi nating ugali na ginagawa natin ang bagay ng may tapat na puso. Totoo sa atin. So, by our simplicity. Sa ating pong sacrifices, mga kapatid. At syempre po, para din matouch ang Panginoon, kinakailangan po gawin natin to with simplicity. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay, kailangan bida ka. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay, kailangan masusunod ka. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay na yung glory mapupunta sa iyo. Kailangan ginagawa natin yan na hindi po pagpapaimbabaw, hindi po pagmamalaki, ginagawa po natin yan na alam mong ikaw at ang Diyos ang nagkakaalam. So purihin man o hindi, palakpakan man o hindi, pansinin man o hindi, basta ang importante, sa Diyos ko ginagawa ito at hindi ko ginagawa ito upang ako ay maging bida sa kahit kanino. Ginagawa ko ito na mayroong simplicity doon po sa aking buhay na ang pinaka-intention ko lang is to make God happy. Mga kapatid, touch the heart of God by our offering. Sa mga handog natin, sa mga alay natin, hayaan po nating mahipo ang puso ng Diyos. Mga kapatid, laging ang usapan dito yung curse at saka yung blessing. Kasi ang panuntunan ng Diyos mula pa noon hanggang ngayon, talagang pagsunod at pagsuway lang. Pagpapala sa pagsunod, pero sumpa sa pagsuway. Kaya nga tingnan niyo po, napakabigat ng salitang ito. Actually, yung preaching ko nga, pwedeng maging mabigat sa inyo eh. Pero kung titingnan nyo po, hindi po pwedeng ikumpara yung bigat ng preaching ko sa bigat ng mismo mga words na ginamit po ni Prophet Malachi. Sabi ng verse number 14, but cursed be the deceiver. Sasabihin nyo po ba na yung deceiver, sincere? But cursed be the deceiver. Ibig sabihin, if you are not sincere sa ginagawa mo, deceiver ka. Una, dinadaya mo sarili mo. Pangalawa, dinadaya mo yung mga taong nakakakita sa'yo. Pangatlo, pati Diyos dinadaya mo. Hindi mo naman madadaya ang Panginoon sapagkat alam naman ng Diyos ang puso mo. Kaya nga sabi ng Diyos, cursed be the deceiver. Na kung tutusin meron, palalabasin niyang wala. Kaya, palalabasin niyang hindi kaya. Ang totoo nun, hindi kaya, hindi lang gusto. Sincerity. Mga kapatid, hindi po natin dapat baliwalain ito. But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing. Kanina, polluted bread. Ngayon naman, corrupting. Kaya pala hindi po pwedeng sigilang. Kailangan pala sinusuri. Teka, baka itong dinadala ko sa altar, polluted bread. Teka, baka itong ini-offer ko, corrupting. Dapat ini-evaluate natin yan. Dapat tinitiyak po natin yan. Why? Sapagkat hindi ka pagpapalain, kundi hindi po palalagpasin ng Diyos yan. Kaya makikita nyo po na may confrontation because hindi lang sa hindi naging masaya ang Diyos, kundi meron pong sinasabi rito, but cursed be the deceiver. Sino sa atin ang pag ikinonsider nyo po yung buhay natin? We're so blessed. Pakitaas ang kamay. Lahat to, yung ang tingin nyo po, napaka-blessed natin dahil napakabuti ng Panginoon sa atin. Amen? Do you really consider yourself blessed? Well, yan po ang nais ng Panginoon to always bless us. Amen?
So that is the desire of God, that is the intention of God, that is the heart of God. God would like to bless His people. But listen, Him being the righteous judge and the righteous God, hindi po pwedeng basta ibe-bless ka lang niya. Kaya ang panuntunan lagi ng Panginoon, in obedience, there is blessing. He will surely bless you if you will obey. But if you will disobey, hindi po blessing, curse. Diba? Kaya nga, yun po yung konteksto ng Malakay chapter 3 na sinabi niya sa bayan niya. Malakay chapter 3 verse 9, ye are cursed with a curse for ye have robbed me, even this whole nation. Kaya ang sabi niya, ito ang pinakasolusyon, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So, ang importante pala, sa bawat isa sa atin, titiyakin natin na pag may gagawin tayo sa Diyos, dapat cheerfully. Diba? Dapat costly. At ang pinaka-ultimatum, mga kapatid, the ultimate thing na dapat nating gawin to make sure that we are offering correctly. We offer to God kung ano yung gusto ng Diyos. Mga kapatid, gusto kong tapusin natin yung mensahe sa idea. Ano ang tamang bagay sa dalawa? Una, kung ikaw ay magbibigay, ibigay mo kung anong gusto mo. Okay? Or, yung ikalawa, kung ikaw ay magbibigay, ibigay mo kung ano ang gusto ng bibigyan mo. Medyo, ano lang po tayo, parang brainstorming. Try to consider this question. Which do you think good sa dalawang idea na ito? That you will give to God kung ano yung gusto mong ibigay sa Kanya. Or, ibibigay mo sa Diyos kung ano yung gusto ng Diyos na ibigay mo sa Kanya. What do you think is the right answer? Why? Sabi raw ng 2 Corinthians 9:7 every man according as he purposeth in his heart. Kung ano ang pasya ng puso mo, di lalabas sa interpretation nila kung ano gusto mo, yun ang ibigay mo. Nakikita niyo po mga kapatid? Okay, para masagot natin ito, kung ikaw ang bibigyan, ano ang gusto mo? Yung bigyan ka ng gusto niyang ibigay sa iyo o bigyan ka ng kung ano ang gusto mo. Reality will tell us that if the person na gusto natin bigyan is important to us, alam niyo po, alam ka pa, nagsasurvey ka pa Uy, ano ba yung mga gustong-gusto niya? Diba? Ano ba yung alam mong gusto niya? Mga kapatid, meron pong bagay na dapat tayo makita, yung level. Ibang-iba yung level na ikaw ay nandoon sa katayuan na kung ano yung gusto ng bibigyan mo, yun ang binibigay mo. Why? Because in the first place, the reason why we are giving, because we would like to make that person happy. Is that right? Diba? Am I right, mga kapatid? Diba? Now, in giving, offering to our God, hindi ba ang tama, ang goal natin is to make Him happy. Now, how can we make God happy? So, yun ngayon ang dapat nating i-consider. If you really want to make God happy, then you offer to Him kung ano yung sinabi niya, kung ano yung kalooban niya, at hindi kung ano ang gusto mo. Ayun po, sa ating pong teksto, ibinigay nila kung anong gusto nila. Oy, teka, nakita nila, pilay itong hayop na ito. Diba? Pilay! Ano pa magiging silbi nito? Yan na lang ang dali natin sa altar. Oh, tingnan mo itong isang ito. Oh, bulag. Oh, yan ang... Kung ano yung pilay, kung ano yung bulag, iyon ang mga dinadala nila sa altar. Mga kapatid, and because of that, na-displease ang Panginoon. Kaya siya nagalit. Opo. Hindi ko naman pwedeng pagandahin ang termino doon Kasi hindi siya natuwa Ang ibig sabihin, nalungkot siya. Ang ibig sabihin, nagalit siya. Bakit siya nagalit?
Kasi tinuring nila na pagka sa Diyos, kahit ano na lang. Mga kapatid, Kristiyano, hindi ka dapat dumating sa punto na ganon, na makaraos lang, na kahit ano lang. Mga kapatid, kung meron pong deserve ng pinaka-the best, ang Diyos yun. What the Lord deserves is our best. So in everything we do, make sure that you will give God the best, mga kapatid. Your best. Kung ano yung pinakamainam, sapagkat yun ang magpapasaya sa Diyos. Hindi yung laki ng halaga, kundi yung laki ng puso mo sa ginawa mo para sa Kanya. Amen? So that is, I believe, a very good thing to consider. Message to consider. Kaya, tayo na po tayo, mga kapatid. Everybody stand up, please. Tutugtog po yung ating pong pianist, yung ating pong himig ng paanyaya. Nasa panahon po tayo na ang mga tao po, they don't mind anymore the things of God. I believe this morning it is good to feel the heart of God through this message. Minsan iniisip ko po, ako na hindi perfecto, ako na kung tutusin, tao lang. But most of the times, ang laging gusto ko po kung ano yung best. May mga times na ang expectation ko po na ang ma-receive ko kung ano po yung best. Mga kapatid, mga minamahal, kung meron pong karapat-dapat sa pinakamainam, what I mean to say, more than anyone else, I believe God is the one who really deserves the best for us. Mga kapatid, don't just come. Maganda na lalapit ka na may realization. Lalapit ka na talagang nangusap ang Panginoon sa iyo. Na habang nakikinig ka, na-realize mo na yung habitual na pagpunta ng late sa church, hindi nagiging masaya ang Panginoon. Yung bang pagpapabaya mo sa pagtitipon, yung pag-absent mo sa service, hindi po nalulugod ang Panginoon. Yung bang mentality natin na kahit ano na lang, hindi po masaya yon sa puso ng Panginoon. If you really want to touch the heart of God, I believe the best thing that you can do is to apply this message in your life. It is God's word. It is not my words. It is God's words. And the reminder of the Word of God, I believe, is very important because being a believer, it is always good to consider the heart of God in everything we do. Whether therefore you eat or you drink or whatsoever you do all to the glory of God. That should be our goal. That should be our heart's desire, to make God happy in everything, to give glory unto God in everything we do. Now is the time for you to somehow humble yourself before the Lord. First, to ask for His forgiveness. Lord, I am very sorry. Forgive me for not giving you my best. But this morning, the message is very clear to me. And thank you for the conviction of the Holy Spirit. Thank you for the realization, Lord. I realize that you, being our God, deserves the best from us. Sige po, you talk to God because I believe God is listening to us this morning. Our gracious loving Father, thank you so much for your word. Thank you for talking to us. Thank you for giving us this message, oh Lord. Lord, thank you because I know that the message is right, that the message is true. This is an alarming message, oh God. Thank you for giving us the opportunity to evaluate and to examine ourselves and to make this very important decision that in everything, Lord, Ikaw po ang aming bibigyan ng kaluguran. Dakilang Diyos, patawad po.
Dakilang Diyos, salamat po. Dakilang Diyos, tulungan mo po kami. Salamat. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na kami po'y muling nakasamba at nakapaglingkod sa iyo. Sa iyo po ang kalwalatian, sa iyo po ang kapurihan. Salamat po, O Diyos. May the impact of this message be felt and be manifested in the lives of your people. For all of these things we ask. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat now. Thank you so much. Okay, please do pray. Magpipreach po ako dyan kila Pastor Aljay sa kanila pong shepherdship conference. Okay, thank you so much sa mga bisita po natin, sa mga kasama natin sa online. Thank you so much. Tawagin ko na po ang ating leader.